Bago ang lahat, iramin ko muna ang linya ni Trevey Hobbs. Bago ang lahat, luma muna. Noong nakaraan ay sinuspindi nga ng PBA ang official crew sa nakaraang laban ng Magnolia Hotshot at Barangay Ginebra, na kung saan ay nakambak pa nga ng Magnolia ang Barangay Ginebra. Sa katunayan ay umabot pa nga sa mahigit 25 plus points ang lead ng Ginebra, ngunit kinapos nga sila pagdating ng second half. Yun nga lang, ay tinawag ng ilang fans na controversial ang laban na yon dahil di umano sa hindi tinawagan ng referee ng foul ang crucial na tira sana ni Scottie Thompson. Makikita natin na natamaan ni Baroka ang kamay ni Thompson. Pero ayon kay Thompson ay normal lang naman. Minsan kasi may pagkakataon talaga na nagkamali ang mga referee. Pero ang dahilan kung bakit sinuspindi ng PBA ang mga referee ay ang hindi pag-review ng referee sa petition ni Coach Tim Con. Pero eto na yung malala mga idol. Sinuspindi rin ng PBA ang mga referee sa laban ng San Miguel Beermen kontra yan sa Meralco Bulls. Hindi kasi tinawagan ng foul ang pagsiko ni Cliff Hodge dito kay Keith Jimenez, dahilan upang magtamo si Keith Jimenez ng blowout fracture sa kanyang mata. Tila may pa-welcome si Cliff Hodge kay Jimenez mga idol. Well, panalo naman ang San Miguel Beermen over Meralco Bulls. Samantala, matapos ang tagumpay ng Gilas Pilipinas doon sa Hangzhou, China sa nakaraang Asian Games, ay naging malaking tanong ngayon sa Gilas Pilipinas kung sino nga ba ang susunod na head coach ng ating national team. Well, ayon mismo kay Coach Tim Con, ay siya pa rin naman ang head coach ng Gilas Pilipinas sa ngayon. Ongoing pa rin kasi ang usapin patungkol sa susunod na head coach. Pero hindi pa siya informed sa kanyang status ngayon sa Gilas Pilipinas. Sinabi pa nito na hindi pa siya sigurado na maging head coach siya sa susunod na event ng Gilas Pilipinas. As of now, siya pa muna ang head coach hanggang makahanap ang SVP ng papalit sa kanya. So sa point ni Coach Tim Con ay posibleng siya pa rin ang maging head coach ng Gilas Pilipinas. Parang hinintay lamang niya ang maging desisyon ng SVP. Ayon sa latest post ng Philippine Star, na open umano etong si Coach Tim Con na i-assume ang kanyang trabaho permanently. Sinabi pa nito na hindi niya may papangako na maging top team ang Gilas Pilipinas, pero handa naman siyang pag-aralan nito ng husto. Magsisimula ang first window ng Gilas Pilipinas ngayong February at mukhang wala ng plano ang SVP na maghanap ng bagong head coach dahil nandyan na nga si Coach Tim Con. Samantala, bukod sa paghahanap ng bagong head coach ng Gilas Pilipinas, ay naghahanap din ng SVP ng bagong naturalized import na pansamantalang papalit kay Justin Brownlee kung sakaling papatawan nito ng sanction ng FIBA dahil sa mga cannabis na nakita sa kanyang katawan. Well, sino-sino nga ba ang posibleng candidate for naturalized import ng ating national team? Disclaimer lang mga idol ang source na ito ay galing mismo kay Sir Dean Keneto Henson. Well, una sa listahan ay eto ang si Magnolia Hotshot import Tyler Bay, 6'7", at isang power forward position na draft ito sa NBA noong 2020 second round 26th overall pick ng Philadelphia 76ers. Kalaunay napunta sa Dallas Mavericks. Hindi ito masyadong nagtagal sa NBA at naglaro overseas at ngayon napadpad na sa PBA. Sunod si Venky Jewis, isang 6'8" power forward. Sunod naman etong si Rain or Shine import the Juwan Summers, 6'8" power forward at na-draft sa NBA noong 2009 NBA draft ng Detroit Pistons. Panghuli si Inlex Road Warriors Thomas Robinson, 6'10" center power forward, na-draft sa NBA noong 2012 NBA draft bilang first round 5th overall pick ng Sacramento Kings. Pero sa mga import na nabanggit, tanging si Bay lamang ang top candidate para sa naturalized player ng Gilas Pilipinas. Bata pa ang player na ito at nag-average nga ito ng 29.8 points at 13.5 rebounds per game at naging undefeated pa nga ang Magnolia Hotshot. Sa mga nagtataka kung bakit wala sina Bishop at Jefferson, well, committed na kasi sila sa ibang bansa. Kayo mga idol, sino nga ba ang susunod na papalit muna kay Justin Brownlee? Pag-usapan natin yan sa ating comment section. Pamitla si Boss Do. Ayan, okay. So ito na ako So ito yung aking final word. So can San Miguel breathe life sa Gilas program natin? Definitely yes. If we're going to talk about basketball, and that is the PBA, since 2015, no? 18 out of the 18 championships, out of the 18 titles,
na ipinamigay, 15 po napunta sa San Miguel. 1 went to Rain or Shine, and then 2 sa Talk and Text. So looking at that history, makikita natin how San Miguel, especially Boss Ramon Ang and Boss Al Francis Chua, are really born winners, are really bent in winning. Paano pa ho kung national team natin? Alam naman ho natin yung history ng San Miguel when it comes to hosting or bankrolling a basketball team natin, especially yung national team natin. No? Yun nga lang, the last time na yung San Miguel po, no, humawak ng national team, andyan po ho si Boss Danding Cojuangco. 'Di ba? Na yung mando, na yung utos, na yung pirma pagdating sa budget, galing po kay Boss Danding. No? So it's going to be a challenge now for Boss Ramon Ang. Kasi alam naman natin, no, si Boss Ramon Ang, sport po nito, kotse, tsaka mga motor. 'Di ba? Pero yung basketball ni Boss RSA, andyan dyan po yan. No? Hindi yung nawawala yan. Kaya nga po sila yung winningest team eh. San Miguel, winningest team, di ba? And they have the winningest coach now in Coach Tim Cone. So hindi na ko question yan. Actually, kung ako nga po ang tatanungin ninyo, yun pong pag-take over ng San Miguel dito sa SBP at Gilas program natin, dapat nangyari pa ho ito bago yung World Cup eh. 1 year before the World Cup, we could have gotten a different campaign, a different result dito ho sa nakalipas na World Cup. No? So siguro na puwersa na lang ho itong San Miguel na umupo dahil nga po sa walang nangyayari. And kung ako ang inyong tatanungin, no? Ito, wag niyo sabihin na pabor ho ako sa San Miguel. May history ho ako with San Miguel, and 'di ba? So wala ho akong kinakampihan dito, sinasabi ko lang ho yung totoo. Dahil para po sa akin, ang huling baraha po natin para gumanda yung Gilas program natin, para umangat, para maabot natin yung mga gusto ho natin for our Gilas men's basketball team, ay ito pong San Miguel. No? And I'm going to be disappointed kung magfe-fail po ulit ito. So sana hindi ho mangyari yan. Kasi sa totoo lang po, after the MVP group, wala naman ho tayong ibang pipiliin to manage yung atin pong Gilas program eh. And now, we're looking at San Miguel, di ba, steering the wheel para sa national team natin, which is a welcome development. Kasi pagdating ho sa basketball, pagdating ho sa PBA, sila po yung namamayagpag. Nakialam mo sila sa NCAA, sila na naman po yung namamayagpag. Di ba? Kumbaga, ang San Miguel group ho are always 2, 3, 4, 5 steps ahead of the MVP group. And now that they are with Gilas, yung expectation po ng tao ganun din. And hopefully, hindi po tayo ma-disappoint dito. Dahil ang